Nakaka-excite na ang naghihintay para sa Zeus Coffee habang sila ay naghahanda para sa paparating na season na may bagong kupunan at mga bagong mukha. Habang hindi naman nakaligtas sa nangyaring trading sa pagitan ng dalawang sister team na Akari at Nextled na ikinagulat ng mga fans pati na rin ng mga manlalaro. Ang kupunan ay winelcome ang 4 na draft pick, 4 na ace mula sa College of St. Benilde, mayroon ding 3 bagong pirma at 2 holdover mula sa Strong Group Athletics kasama ang isang Japanese champion import. Nangunguna sa bagong lineup na ito ang dating mentor ng Farm Fresh na si Jerry Yee na pumapalit sa pagiging head coach ng umalis na si Rogelio Onyok Gitigan. Isa sa mga standout na karagdagan ay si Thea Gagate, ang unang overall pick sa 2024 PVL Rookie Draft na itinalaga bilang franchise player ng Zeus Coffee. Nakumpirma rin ng kupunan ang serbisyo ng isang champion tough tower kasama ang iba pang talented players sa isang hakbang na inaasahan ni Coach Jerry na magpapalakas sa kanilang tsansa sa hinaharap. Nagdagdag rin sa lakas ng kupunan si Japanese spiker Tamaro Asaka, isang dating PVL champion at best outside hitter na nagdadala ng anghang sa competitive volleyball scene ng Japan sa Zeus Coffee. Sa mga nakaka-excite na bagong karagdagang ito at sa pamumuno ni Coach Jerry, handa na ang Zeus Coffee na magpabago sa kompetisyon at magpursige para sa Final Four ngayong season. Samantala, hindi naman nakaligtas sa nangyaring trading sa pagitan ng dalawang sister team na Akari at Nextled na ikinagulat ng mga fans pati na rin ng mga manlalaro. Ang mga napasama sa lipatan ay sina Ivy Lacsina, Danny Ravena, Camille Cal, Camille Victoria at ang operational volleyball director na si Taka Minowa. Syempre nasad, pero excited kasi syempre kahit naman ayaw ko, wala rin akong choice kasi management yung nag-decide. Sa ito ni Lacsina. Sa paglipat ni Lacsina sa Akari ang mga pamilyar na mukha tulad ni Tricia Genesis, Bang Pineda, Dindin Santiago Manaba at Rosel Baliton ay lumipat sa Nextled. Subalit ang dalawa sa kanila ay nag-iba ng landas at lumipat sa ibang kupunan. Matapos ang magpalitan, si Santiago Manabat ay pumunta sa Chocomucho habang si Baliton ay lumipat sa Galleries Tower na nagdagdag ng lalim sa kompetisyon ng liga. Kahit bagong recover lang si Lacsina na nagtamo ng sprain sa kanyang tuhod na nakuha niya last conference, determinado pa rin si Lacsina na manatiling fit at malusog habang tinatanggap ang kanyang bagong role sa Akari. Nagka-trauma na yung tuhod ko, pero syempre kailangan pa rin mag-stay fit and healthy, kaya mas focus talaga ako sa health ko. At yan na ang lahat para sa ating update ngayon. Manatiling nakatutok para sa iba pang mga balita mula sa mundo ng Philippine Volleyball. Huwag kalimutan mag-like, mag-subscribe at i-spike ang notification bell para hindi ma-miss sa mga susunod na video. Hanggang sa muli, patuloy na mag-spike at mag-dig sa ating channel. Wait lang. Taray. Kaya ba, Min? Pag ikaw, hinalali mo! Sinasay-say ka lang niya. Sir, di ka na makakalapit dyan. Sir! This is my hard work. Ang